Good morning! So today, I'll be sharing some tips in my Singapore DIY trip as solo traveler. Okay, first thing you need to prepare is book your round trip ticket ahead of time. So example, December mo plan pumunta ng Singapore. So January to February pa lang, mag-search ka na ng medyo murang ticket, yung swak sa budget mo. Diba? Kasi matagal pa yun. So at least makahanap ka ng murang ticket. Round trip na po agad yung i-book mo ng ticket. Then second, book your hotel. Maghanap-hanap ka na ng mga hotel via online. So at least makapag-decide ka at makapili ka ng swak sa budget mo. At the same time, comfortable at medyo decente rin yung kwarto. Okay? Then third, bumili ka na ng tourist attraction. Mag-book ka na ng tourist attraction na gusto mong puntahan. Kunwari gusto mong mag-ride ng cable car sa Universal Studio, so yan, book ka na din online. Fourth, buy your SIM card, tourist SIM card via online. Klook app also, doon mo din i-book. Sasabihin ko mamaya kung saan nyo pwedeng i-book yung hotel, tourist attraction at SIM card. Then yung SIM card, pag binili nyo online, ipipick up nyo lang po doon sa airport pag dumating na po kayo ng Singapore. Pwede naman po kayong bumili ng SIM card doon mismo, pero medyo mas mahal po, doble po yung price. So kaya na-advise ko na bumili na kayo online, then ipick up nyo lang po doon sa airport. Then fifth, kailangan nyo to. Tripod. Pag solo traveler ka, kailangan mo po ng tripod. Yung brand nito is Yunteng. Binili ko lang po to sa Shopee. Nasa 499 pesos lang po. Meron na din po itong remote. So, yun. Makapal po yung metal niya. Kaya kahit medyo malakas yung hangin, hindi talaga siya matutumba. So, matangkad po ito. Matangkad po ito. Tripod. So, yun. Then, power bank. So, yan po. Ayan yung power bank na kailangan ko. Kailangan nyo yan. Then, syempre, yung adapter, travel adapter, universal travel adapter po. Kasi sa Singapore, 3-pin plug po yung ginagamit doon. So, baka lang po kasi, ayan, wait lang. So, ito po, ganito po yung itsura niya. Ayan. So, Omni brand po ito. Pumunta lang kayo ng Ace Hardware or anumang hardware dyan. 209 pesos lang po ito. Basta ganito po. Sabihin yung gagamitin sa Singapore. 3-pin plug, alam nila yan. Travel adapter, universal adapter. So, yan po, mga kakailangan. Then, umbrella. Super init po doon. So, kailangan nyo ng umbrella. At kailangan nyo rin ng tinted sunscreen. So, lotion. May SPF. Then, kailangan nyo din po ng medicine. Ang pin-prepare kong medicine po is Diatabs in case magkaroon ka ng LBM doon. Biogesic in case sumakit ang ulo mo. Bioflu kapag tinrangkaso ka doon. So, 6 pieces lang po yung mga binili ko. Tapos, Bonamine in case lang. Yung chewable lang. In case na mahilo ka sa biyahe, at least may iinumin ka, may gagamitin ka, di ba? Kasi medyo mahal po sa Singapore yung mga gamot. At tumbler, water tumbler po, dala din kayo nun. Kung gusto nyo lang pong makatipid sa tubig, kasi yung water po dun, 150 pesos po yung pinakamaliit. 250 pesos naman po yung medyo malaki-laki ng konti, o di ba ang mahal. So, kung gusto lang naman magtipid, kasi may mga free water refilling station po doon ng tubig. So, pwede pong kumuha lahat doon for free. Kung gusto nyo lang naman. So yun na yun, di ba? Nabanggit ko na yun. Tapos yung mga documents pang kailangan. Kung private employed ka naman, payslip mo, ITR, certificate of employment, yung certificate of leave ba yun? Ganun. Basta yung nagpapatunay na pinapayagan ka ng company na maka-absent kung hindi naman siya holiday. Pero sa akin kasi holiday naman, so hindi ko na kinailangan yun. Then, kung government employee ka naman, mahigpit pong hinahanap talaga ng immigration, authority to travel kapag government employee ka po. So, yun. Then, payslip mo, bank statement. So, yun. Yung kakailanganin. Pag businessman ka naman or businesswoman ka naman, kailangan mo ng mga business permits or bank statement. So, yun. Chine-check po kasi nila na kung may kakayanan ka talagang i-finance yung sarili mo, mag-travel sa abroad. So, yun.
Kasi baka mamaya mag-TNT ka na lang pala doon, maghanap ka ng trabaho. So, hindi po pwede yun. Kaya yun yung mga kailangan yung i-prepare. Then, okay. Sabihin natin, travel mo, okay, 3 days before your flight, mag-fill up ka na ng SG arrival card online, tapos i-travel po. Kailangan nyo na pong mag-fill up yan. 3 days before your flight po SG arrival at i-travel pass. Okay, so yan po. Online po yan. Then, kunwari, flight nyo na bukas. So, mamaya-maya konti, pwede na po kayo mag-check-in online. Para pagdating po sa airport, hindi ka na pipila ng pagkahaba-haba dun. So, yun. Mag-check-in ka na online. Then, kasi, advice ko lang sa mga first-time traveler, tas solo traveler, dapat 3 hours before your flight, nandun ka na sa airport. Kasi magbabayad ka pa ng travel tax po. So, ako ina-advise ko na magbayad kayo ng travel tax doon mismo sa airport. Kasi may pink copy pa po ito. Hinahanap po yan doon sa check-in counter. Pwede ka namang magbayad online para walang hassle. Pero, nag-advise sa akin na better to pay my travel tax at the airport na po. Kasi may pink copy pa ito. 2 copy to. Yung pink copy, hinihingi po yan sa check-in. So, kaya doon na lang po kayo magbayad. Magpaaga lang po kayo sa airport. 3 hours before your flight, kailangan nandun ka na. Kasi pipila ka pa dun sa immigration, no? So, at least, kapag may mga kulang na documents na hinanap yung immigration, may time ka pa na i-prepare. Kasi kakausapin ka pa ng immigration, may interview pa po yan dun. So, dapat talaga, 3 hours before your flight, dun ka na. At least, para naman din yun sa'yo. So, yun yung advice ko sa inyo. Then, yung passport nyo po, huwag nyo pong gugusot-gusutin or ingatan nyo po yung passport nyo. So, yun lang naman. At bawal po pala yung mga liquid na more than 100 ml kasi kukumpiskahin po yan doon. Kailangan hanggang 100 ml lang po yung mga daladalan yung mga pabango-pabango, ganun. Mahigpit po ang Singapore. So far, yun lang naman po. Sana makatulong sa inyo. Thank you po. So at least, masaya ako na nakapag-share ako ng ideas at tips pag-travel sa Singapore. So, masaya akong nag-share ng idea. Thank you so much. Ay! Travel insurance niyo po pala, wag niyo pong kakalimutan. Though, ang travel insurance po, hindi siya nire-require ng immigration. Pero for your own peace of mind, please lang, kumuha kayo ng travel insurance. Sa GCash meron, sa AXA meron din po. Ako kasi yung travel insurance ko po is from RCBC. Free po yun. Kasi may card po ako from RCBC. So, yun po yung ginamit ko. I-share ko din yung RCBC credit cards ko, yung mga perks and benefits. Gagawa na lang po ako ng bagong video regarding doon. Malay nyo, magkaroon pa kayo ng RCBC card bago kayo mag-flight, di ba? So, yun. Thank you.